Pero suspendidong Governor Dominic Valera ng Abra. Pinayuhan ng Malacanang na magpakalalaki at harapin ang hustisya. Ba't ano bang kaso ni Governor Valera? Attorney Adrian, ayan na Apo Lucas, ano bang kaso nitong si Governor Dominic Valera? Arrest number 14, ano bang kaso ulit? Ha? Ayan na. Let Narciso, please come in. Miss Let. Man up, iyan lakay ang tahasang pahayag ng Executive Secretary Lucas Bersamin kaugnay ng apela ng mag-amang sina Abra Governor Dominic Valera at Vice Governor Joy Valera Bernos kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na resolbahin ang problema sa politika sa kanilang probinsya. Ayon kay Bersamin, dapat tanggapin ng mga Valera ang gumugulong na proseso kabilang ang kanilang suspensyon na naayon sa mga panuntunan. Sabi pa ng Executive Secretary, sa matagal na panahon ay hindi na-imbestigahan ang mag-amang opisyal dahil sa kanilang pera at impluensya. Pero panahon na anyang pumabor ang hustisya sa mga taong kanilang inagrabyado at ngayon ay sinisingil na sila ng pananagutan. Si Governor Valera ay pinatawan ng 60-day preventive suspension ng palasyo ngayong Disyembre dahil sa aligasyong paglabag sa Local Government Code, habang ang vice-gobernador ay sinuspinde ng 18 buwan simula noong Agosto dahil sa umunoy walang batayang pagpapatupad ng lockdown sa isang ospital noong panahon ng pandemya. Lakay? Ayan, ganun pala yun. Ba't, di ba kaya ni Apo Lucas? Little president siya ngayon. Sa bagay, kalaban yata sa politika ito ng kanilang pamilya kasi ha? Ayan, at dami nang dumanak ng dugo dyan, Miss Let, ha? Grabe, ha? Naalala mo yung, sino nga ba yun? Kapatid ba ni Secretary Bersamin yung inambus dun sa may Broadway? Yung kasal, ha? Kalalabas lang dun sa simbahan, inambus po, mahabigan. Matagal ng panahon yan. Tama ba, Miss Let? Kapatid ba ni Secretary Bersamin o pinsan o pamangkin? Hindi ako pamilya. Hindi mo na matandaan. Matagal na kasi. Anyway, so ano ang sabi ng Malacanang? Anong gagawin doon sa budget na ang dami nagrereklamo? Ayan, si Manang Aimee nanawagan doon sa kanyang ading na si Pangulong Puto Bongbong Marcos. Ayan. Ano bang balita? Ha? Hihimayin ba? O pasasain ba nila ang mga congressman at mga senador? Ha? Na maraming ayuda? Ayan. Wala pa sa ngayon lakay. Wala pa. Abangan natin kasi mukhang inaaral pa naman ni Presidente yung budget bago niya pirmahan sa yung expected niya ay sa December 20. Ayan. So abangan natin lakay kung pakikinggan ni Pangulong Marcos yung mga panawagan ng pagveto sa ilang bahagi ng 2025 national budget. Okay na magbawas pero doon sa mga dapat bawasan pero yung mga dapat dagdagan katulad ng DepEd. Ayan CHED, ayan, bawasan ba naman ng bilyones? 12 billion sa DepEd, tapos sa CHED, ba't di kumikabot ang si Popong De Vera? Popoy. Popoy, ayan, 30 billion ba yung kinaltas sa kanya sa CHED, Commission on Higher Education. Oo, di ba lakay ang edukasyon ang nasa batas, siya dapat yung may pinakamalaking parte sa budget. Ever since na nasa media ako, yan na ang parating ko. Ba't pa Ba't na pala yung ng education? Ayan na, para po sa edukasyon ng kabataan. Ayan. Yan ang priority. Lakay ang sa kalusugan. Kasi yan yung mga prioridad talaga Oo. At saka, of course, public works, ayan, kasama na yan. Okay, so schedule ng Pangulong Marcos ngayong araw ng Lunes, Ms. Let. Ngayon lakay may bisita si Presidente, ayan, may courtesy call ang Semiconductor Industry Association ngayong umaga yan. At mamayang gabi ay dadalo siya sa parangal, gawad ng kahusayan sa komunikasyong pampubliko at ngayong tanghali ay may fellowship si Presidente lakay sa Malacanang Press Corps. Ngayong unang araw ng simbang gabi, wala bang puto bongbong dyan sa Malacanang? Meron kanina lakay. Oo. Natikman mo ba, Miss Let? Anong lasa ng puto bongbong dyan sa Malacanang kaysa sa puto bongbong sa Baclaran? May special din ba? Basta puto bongbong pa rin siya lakay. Puto bongbong pa rin. Okay, maraming. Pero iba nga lang, dito sa may Plus Ground Musakay, sa Kalayaan Ground lakay. Akala ko pagka puto bongbong ng Malacanang,
ang keso niya na imported. Ayan. Hindi naman Lakay kasi Di ba? ano din yan, mga gawang Pinoy. Kasi Gawang Pinoy. ng presidente. Banggitin natin Lakay, kagabi may konsyerto sa palasyo Oo para nga sa daw. mga artista. Oo nga. Nakita ko kagabi para Miss Let. Tama ba yung nakita ko? Nandun si former Senator Kiko Ayan, Pangilinan. si Recta, tsaka si Xiaowi. Oo, si Sir El kasi si... May selfie sila ni si- Presidente tsaka First Lady, di ba? Oo, kasi syempre yung ilan dun sa mga inawit Lakay dun sa concert ay mga awitin ni megastar Sharon Cuneta na ginamit na official soundtrack sa ilang mga pelikulang Pilipino. Kaya syempre nandun dun si Sharon at si Senator Kiko. So, kumanta siya ng Balutin Mo Ako. Charot. Bituing walang ningning pala yun. Ayan, akala ko yung ano na, ha? Ayan, yung kulay yellow naging pula na. Ayan. Naman sila kayo. Yung para sa Palasyo ng Alakay ngayong Kapaskuhan ay nagsimula na rin dito kaninang madaling araw yung Misa de Gallo at sa gabi ay bukas Lakay yung Christmas display at syempre mga carnival rides dito sa Malacanang. Hanggang ano yan, December 24. Ba't sino bang in charge yan sa dyan sa mga palaro dyan sa Malacanang? Ba't di nakipag-coordinate sa mayor na Star City, ha? Para dalhin ko yung Chubibo dyan. Ayan. Ang Office of the President yan, Lakay. Ganun ba? Sino ba in charge dyan? Ayan, ba't di nakipag-coordinate sa Star City, ha? Ayan, gusto rin natin pasayin yung mga bata nagpupunta sa Malacanang. Okay, maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo, Lakay at Sister El. Christmas time in the Philippines.